po, dito naman po ako at nagbabalik sa inyo at upang mag-interview ng isa nating panauhin na magiging ano natin sa vlogging natin. Ngayon natin dito ako sa kanto ng Ramatanda at Cape Rizal, Barangay Villa Martarap, Quezon Quezon City, na kung saan interview natin ang isang miyembro ng LGBT na isang negosyante. Kaya nasa likod ko, makikita nyo ang kanilang tindahan at panging kinabubuhay din lang magkakapatid. Kung kaya maya-maya lang ay kakausapin natin siya at hihingan natin na ng puro-puro at opinion hingin sa kanilang katayuan ngayon at kung ano mga binabalak pagdating ng araw at kanilang mga adikain, ganoon na rin kung ano pa ang kanilang mga plano sa buhay. Kung kayo maalis dyan, mamaya ay aakit kami sa second floor ng bahay nila sa may hardin para mabigyan ng sapat na kulang panahon ang ating subject na interview at maibigay niya ang lahat ng gusto niyang ibigay sabihin sa ating lahat. Okay? Hello po, andito po kami ngayon. Kasama ko si, tawagin natin siyang Kanor the Great. Na? Dahil pangalan lang, brusko na no? Ngayon, mabuti naman at nagpapasalamat ako at napagbigyan tayo para makapanayam natin siya. Kasi ito, hindi iba sa akin to dahil mga kababata namin to dati. No? Kaya ito, natutuwa naman ako at hindi sila naging maramot para pagbigyan ako. Okay, ano rin masasabi sa ating mga subscriber bilang pambungad na pagbati? Hello, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man itong makakarating yung ating pag-uusapan, kuya. Itong si Kanor, although sa kasariang babae, sa ngayon ang pakiramdam niya ay feeling pogi, alam nyo na, no? Hindi na natin kailangan ipaliwanag pa yun. Ngayon, ang ano natin dyan, kukumustahin ko sana yung kasalukuyang yung katayuan, kung anong pinagbili ba nga, yung hanap buhay, yung ganun ba? Anong masasabi mo? Sa ngayon, sa araw-araw ang ginagawa ko, nagtitinda po kami sa labas ng bahay ng mga pagkaing merienda, ganyan. At saka mga viewers, sila ay may sariling tindahang malaki at tulong-tulong sila magkakapatid. Kaya nakakatuwa dahil sa kabila ng ganung kanyo ni Kanor, talagang malaban siya sa hamon ng buhay. Yes. No, kaya ito nakakatuwa dahil ito nga pinapakita niya sa atin kung paano ang paglaban sa sa takbo ng buhay sa kasalukuyan nating katayuan. Ngayon ang inaano ko, hindi naman sa ano naman ang mga binabalak mo, pangarap mo pagdating ng araw. Sa edad kong ito, 57 na po ako. Wala na akong binabalak. Basta maayos lang yung buhay ko na makakain, may konting ipon, ganyan. Kasi may mga kanya-kanya ng asawa yung mga kapatid ko po. At ako na lang ang medyo binata. Ganoon. So, bali ang tatanong ko sana sa medyo personal to, gusto ko sana malaman kung mga kailan ilang taon mo naramdaman na ganyan ang dating mo na parang feeling pogi? Wala po, 7 years old pa lang kasi may kapatid akong isa lang na lalaki, pangalawa sa bunso po yun, mas matanda ako sa kanya. Kaya nung 7 years old, nag-aaral na ako ng grade 1. Pag uwi ko sa bahay, yung tatay ko, tinutulungan ko, kukuha na ako ng damo para sa pagkain ng aking kalabaw. Wow. Tinutulungan ko siya. At pumupunta rin kami sa bukid, tinutulungan ko yung tatay ko, ganyan. Kaya parang sige, yung feeling ko, lalaki na ako kasi ayaw kong magbistida. Short pan lang para mabilis. Ganyan po. Pero may brief pa. Hindi, joke lang. Ngayon ano naman ang unang napansin ng mga magulang mo at nung na ganun ka na nga? Anong napansin? Hindi naman siguro napansin. Parang talagang napipil nila na parang yung kilos ko, yung parang lalaki kasi masipag ako. Dahil yung tatay ko nga, pag nagpupunta sa bukid, nag-aararo,
sumasama ako pag walang pasok, ganyan. Oo. Galing, ano. Sipag, ano, Oo. masipag, no? Mga Pag umaga, yung kalabaw namin, pinapastol ko muna bago ako papasok sa school. So, ano naman na naging reaksyon nila na napansin ka nilang gano'n? Hindi ba sila nagalit o para bang, alam mo na yung mga magulang, kung sila ba nagagalit, parang ayaw nila ng gano'n? Hindi naman po, kasi yung parang open na sa kanila na, kasi syempre wala kami lalaki, gusto nila may lalaki, wala, maliit pa yung kapatid ko, kasunod ko. Ayun, oo. Kaya siguro tinanggap na nila na ganyan. Tsaka hindi nyo na itatanong mga kaibigan na si Kanor the Great ay siyang auditor ng aming rito sa barangay LGBT namin, po. ng LGBT, na siya ang isang auditor, kaya to Opo. wala kang lusot dito kahit 5, hindi ka pwedeng hindi ka Wala mandudugat. naman inuudit. Sana ito may tindahan tong malaki, kaya kabisado niya magmula sa sukli, pangukolekta, Oo. yung ganon, kaya so teka, nung mga kasagsagan ng yung pag halos hindi ka na yata yung nakakapaglibang-libang dahil nasa Oo. bukid di ba? Oo. Kasi masipag talaga to, sila magkakapatid kilala ko tong mga to no? So tawag dito, siyempre hindi naman sa may pagkakila sa atin kahit isang parte ng mundo, hindi mawawala ang gano'n na yung babatikusin, gano'n, i-discriminate, ano naman na hindi ka naman nakaranas ng gano'n. Mayroon, kaso nga lang, parang hindi mo napapansinin kasi sa sarili mo, gusto mo yung ginagawa mo. Wala Tama. silang pakialam. Tama. Oo. Isang malaki. Para walang away. Nung bata kami, nakikipagbugsing ako. Kapitbahay namin. Matapang to, walang obra dyan sa tindahan nila. Kahit mainit ang ulo nito, mabait ito masipag siya, at saka Sipag lang naman. ano naman ang maipapayo mo sa mga katulad ng mga ganyang miyembro ng LGBT? Anong maipapayo mo? Dapat wag nilang itago yung nararamdaman nila. Yun, Kasi pag itago-tago mo yan, parang lalabas din sa bandang huli, baka sila pa yung magagalit sa'yo na ba't mo tinatago sa mga gulang mo, dapat kausapin mo na ang feeling mo yung may pakiramdam kang lalaki. Yun. Ganun. Feeling pogi, yan ganun. Ilabas mo lang para ikaw din mahihirapan pag yung bang nakikita nila na iba na yung kinikilos mo. Kaya una pa lang, parang ipakita mo na sa kanila. Mas maganda. Oo, kasi mababait ito magkakapatid na to kaya hindi ito alam ko to kilala ko to Kaya maraming salamat sa iyo at pinagbigyan mo kami na sana bye-bye ka rin palagi Okay, Kaya sa mga kababayan natin diyan, huwag niyong kalimutan pindutin ang share, subscribe button at notification bell. At kung gusto niyo maglagay kayo ng comment at nang maihatid namin sa inyo kung anong gusto niyo susunod na magiging mga topic natin. Po. Kaya muli, maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod nating pagba-vlogs. Thank you very much. Thank you po, Kuya. Kanor the Great. Kaya Billy. Sige, thank you.